will continue our discussion about outline. So this is lesson 2. So what is outline? So an outline is a great way to organize your thoughts as well as organize information from what you have read. It provides a brief overall view to correlate and rearrange ideas. It can be useful to prepare a speech, essay, or novel, as well as a handy tool for memorization while studying. Okay, class. So, marami kasing uri ng outline. Okay. So, as you remember, last year, sa English natin, di ba, kapag tapos na tayo sa first quarter, or patapos na, kasi meron tayong exam, di ba, ang pinapagawa ko sa inyo is pinapa-outline ko sa inyo yung first quarter para sa inyong reviewer. Okay, so what's the reason bakit kailangang i-outline? So, for you to be able to get easily yung main keyword noong information para mas madali yung ma-review. Para meron kayong keyword na, ay, nabasa ko itong word na to ay para dito. So, para mas madali ba yung magsisink in sa inyong isipan na yung word na yon ay kakonect dun sa iba pang word na inyong nare-review. Okay? So, it provides a brief overall view to correlate and rearrange ideas. So, yun nga. Mas madaling yung na-determine na yun yung sagot kasi na-outline na. Ano na yung pinakang specific na information. So, this question is for your virtual recitation. So, why is outlining important in writing? Bakit ka sa tingin niyo importante itong outlining? So, ano kaya may turing nito sa writing? Okay, so get ready for your recitation. So, ngayon, second week pa lang, papasa ko na sa inyo itong video para inyo nang mapanood at mapag-aralan. Okay, and then siguro ngayong week din na ito ay magkakaroon tayo ng recitation para sa inyong module 4. Okay, so these are the ways on how to write an outline. So first, choose a topic. Dito kasi class sa book, page 111, sa outline na to is ang pinakang binigay dito na example is yung thesis statement. Gagawa kayo ng BB thesis na kung saan i-apply nyo yung outline, pag-outline. So, dito medyo complicated, medyo mahirap na para sa inyong grade 8. So, gagawin ko yung best ko para mas ma-explain ko sa inyo ng maayos and hopefully ay inyong maintindihan. Pero kung hindi nyo pa rin maintindihan, pwede naman kayong magtanong sa akin. Kasi maintindihan ko kayo kung bakit nahirapan kayong intindihin kasi bago pa lang ito sa inyo. Okay? So, first is choose a topic. So, select a topic that interests you, benefits others, and provides sources of information. Your choice of topic may also be determined by the purpose, the situation, and the event of your essay or speech. So, open your book on page 111. So, dito nyo makikita yung aking sinasabi. Okay, so syempre, kayo bilang isang researcher, lagay natin na yung sarili ay isa kayong researcher. Kasi, i-apply natin itong thesis statement dito sa outlining para mas maintindihan ninyo. So, syempre, kayo, maghahanap kayo ng isang topic na kung saan ay magiging interesado kayo. Ano ba sa tingin nyo yung magiging interesado kayo? Halimbawa ay sa gadget, paggamit ng social media, okay, playing of Mobile Legends, okay, using of application TikTok, okay, so, at marami pang iba. So, sa paggawa ninyo ng topic, your choice of topic may also be determined by the purpose. So, of course, kailangan nyo na may purpose, hindi lang dahil gusto nyong yun yung topic ninyo. I-consider nyo rin, syempre, kung ano ba yung pwede nitong maitulong nitong topic na ito
dun sa mga katulad nyo na teenager, katulad nyo na mag-aaral. So, ano yung situation kapag halimbawa na yung iba nyong mag-aaral ay naghahanap din, let's say, nung topic, pwedeng magamit din yun. Okay? Kasi, andun din yung situation nila na sila isang teenager na katulad nyo din. Okay, next, number 2. Determine the purpose of writing. The content of your outline may depend on the purpose of your essay or speech. Is your purpose to inform, to persuade, or to entertain? Okay, so yung daw content dun sa outline ay, of course, mag-depend dun sa purpose ng iyong essay or speech. Okay, so, syempre, dapat, katulad ng sinabi ko kanina, so, dapat merong purpose. Ano sa tingin mo yung purpose mo nun? You want to inform others or gusto mo magbigay ng information na kung saan pwede silang matuto or gusto mong sila ay ma-entertain dun sa topic na yon. Number 3, research about your topic. So, look for factual details, substantial evidence, and statistical information. Get information from your and other people's experiences. When we say factual details, yung tunay na information, so merong concrete evidence. So, dito, gagamit talaga kayo ng time para mag-research kasi hindi ito basta-basta. Kasi ito ay thesis statement. Okay? So, ito ay medyo complicated na. Kasi kailangan dito, alam nyo yung content ng inyong topic. Okay? Next, and then statistical information. Sa statistical information, so dapat meron kayong data. Yung computation, kung paano nyo nakuha yung inyong, let's say, yung respondents. Okay? Pag sinabing respondent, sila yung mga sasagot dun sa inyong mga katanungan. Dun sa inyong topic. So, para yung topic ninyo maging valid. So, get information from your and other people's experiences. Kasi nga class, ito ay topic and then thesis na kung saan study, na kung saan gagawa ka ng problema at ikaw din yung magbibigay ng solusyon. So, syempre, para maging factual yung details mo, kukunin mo ito doon sa mga based on people's experience. Okay? Para maging legit yung information. Number 4, develop the main idea or ideas. How would you like to elaborate your ideas? What are your main points? Usually, main points may be in a form of reasons, points of comparisons, categories or types, solutions, or effects. So, let's say, ang inyong topic ay epekto ng paggamit ng social media. Let's say, what are the effects of social media in the studies of the teenager or the students in St. Francis High School. So, yun. So, kailangan yung i-develop yung idea doon. So, kailangan yung i-elaborate. So, dun sa pinakang topic ninyo. So, dapat ito ay specifically, let's say, marami kayong point of view na gustong gawing content dun sa inyong pinakang topic. So, dapat nakalagay dun. Then, support your main ideas. Dun sa inyong ideas, dapat meron kayong supporting details na magpo-prove na ito ay kumbaga ito ay legit, kumbaga ito ay nangyari talaga. Merong mga research about dito sa idea na ito.
Okay? So, from your research information, look for details that will support your main points or ideas. So, yun na nga. So, syempre, mag-research kayo na ito bang idea na ito ay meron magpo-prove na information. So, mag-research kayo sa internet, maghanap kayo sa libro na magpapatunay. Okay? Kasunod, number 6, organize your ideas in a structure that is appropriate to the chosen topic. So, yun nga, i-organize nyo yung ideas. Kung yung bang ideas na yon ay appropriate dun sa inyong napiling topic. So, wag lang kayong basta makapili lang ng mga supporting details kahit hindi naman siya connected dun sa inyong pinakang main idea. So, dapat ay connect. Okay? Kumbaga ito ay tagpi-tagpi. Kaya nga outline eh. So, meron kayong ibang pagkukuhanan ng information base sa iba't ibang thesis. Okay. So, dito, the important elements that need to be considered in making an outline are the thesis statement and the supporting details. So, yung thesis statement, dito nyo ilalagay kung ano ba yung main idea of the essay. Ano ba yung pinakang idea ng inyong topic? Okay, it summarizes your stand of the issue. Nakasummarize doon kung ano yung stand niyo, kung ano ba yung gusto nyong iparating, ano yung gusto nyong itackle doon in the order in which they appear in the text. Yung specific na gusto nyong mangyari at gusto nyong malaman. So, dapat nandun sa inyong thesis statement. Okay, so you can use the checklist below to evaluate if you are writing a good thesis statement. So, first, it contains the subject of the essay. Next, expresses one major idea or stand about the subject. Next, list 2 or 3 subtopics that are parallel in form. Next, each subtopic is the basis of writing the topic sentence of each body paragraph. Okay. So, ibig sabihin, malalaman dito na ang iyong thesis statement is good regarding dito sa mga checklist. Okay? Siyempre, dapat yun ay naglalaman ng gusto nyong i-point out doon sa inyong topic or gusto nyong masolve. Okay? Next, so we have here supporting details are useful information that you include to elaborate and expand your main points. So, pag sinabi nating supporting details, ito yung magpo-prove doon sa iyong main idea na ito talaga ay nangyari, na ito talaga ay possible to happen. Okay? So, this strengthens the credibility of the paper. They may be in a form of examples, explanations, descriptions, and experiences. Okay, so dun sa supporting details nyo, ito yung magpo-prove ng mga examples, mag-explain, and then mag-describe nung experiences. Okay, nung pinagkuhanan nyo ng information or ng details. Okay, so we have here sample outlines sa page 112. Okay, so Roman numeral number 1 is introduction. So, dito natin papasok yung inyong thesis statement. Sa introduction, syempre, i-introduce nyo yung inyong pinakang topic. Ano ba yung topic ninyo tungkol sa inyon? Bakit yun yung inyong napiling topic? Ano yung pinakang gusto nyong palabasin dun sa inyong topic? Ano yung problems na gusto nyong ma-resolve? And then, ano yung maitutulong nito dun sa inyong mga katulad ninyong kabataan or teenager or mga students. Okay, Roman numeral number 2 is main point 1. Okay, pagpalagay natin dun sa inyong introduction, isama nyo sa thesis statement is yung effects of gadgets in the
students of St. Francis High School. Pagpalagay natin na grade 8 students, the effects of gadgets. The effects of gadgets in the students, specifically ay sa grade 8 students. Okay, so nakalagay na yun sa inyong introduction, and then ang main point 1 ninyo is, let's say, less focus on studies. Okay, syempre, gadgets yun. So, ang mga bata ngayon, more on techie na. Kayo, gusto nyo lagi gadget ang inyong hawak. So, ang main point 1 nyo dito is less focus on studies. Ngayon, maghahanap kayo ng supporting detail. Pwede kayong mag-research. Mag-support kayo ng details na kung saan magpapakita dito na yung paggamit ng gadgets ay maaaring maka-less focus dun sa studies. Gets nyo ba? So, dapat meron dong magpo-prove. Let's say, according to the study of 2009, the students in ganong lugar ay naka-encounter ng ganon. So, yung ganon. Mga detail. And then, maghahanap pa kayo ng supporting detail 2. Parang ganon din. Pero iba naman. Okay? So, halimbawa, according to the study of Lincoln, 2005, the students are using gadgets and the effects may ganon. Okay, so Roman numeral number 3, main point 2 is hampered cognitive development. So, dito, maghanap kayo ng supporting detail. Ano ba yung hampered cognitive development? So, syempre, di ba? Maghanap kayo sa libro nyo, sa kakilala nyo na may libro na pwedeng mag-prove na ang paggamit ng gadget ay maaaring maka-apekto sa cognitive development ng mga bata. So, di ba, sa mga estudyante, kapag laging hawak ay gadgets, so ano yung tendency dito? Maaaring maapektuhan yung kanilang cognitive development. So, maaaring ma-defocus sila. Maaaring maapektuhan yung kanilang cognitive development sa pag-iisip. Kasi, nakafocus lang sila dun sa gadget, dun sa inyong ginagawa. Okay, so maghahanap kayo ng supporting details, and then let's say, Roman numeral number 4, main point 3, let's say yung restraints social relationships. So, maghanap ulit kayo ng supporting details na magsusupport or magpo-prove na maaring ma-restrain yung social relationships. Kasi ang tendency, pag meron kayong gadget, dun lang kayo sa isang tabi, hindi kayo makikipag-socialize, mas gusto nyo na mapag-isa, na nagsa-cellphone lang, may ka-chat, naglalaro. So, marirestrain yung social relationship. Okay, mas gusto nyo maging loner. Mas gusto nyo na maglaro mag-isa kaysa merong kausap. Okay? So, yun yung sample outline. And then, conclusion. Ngayon, magkukonclude na kayo. I-restate nyo na yung inyong thesis base doon sa inyong mga nakalap na supporting detail. Pagpalagay natin, therefore, you conclude that na may effect talaga yung paggamit ng gadget sa paggamit ng mga students, or specifically ay yung grade 8 students ng St. Francis High School sa kanilang pag-aaral sa cognitive development at social relationships, na maaaring makasira ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Okay, sa kanilang lifestyle. Okay? So, through your topic class, maaari kayong makatulong sa inyong mga kapwa students na magbigay alarm na, ay, kapag pala ako ay more on gadget ang aking hawak,
magkaroon ng tendency na kung halimbawa, dati kang awardee, mabawasan yung bumaba yung grade mo kasi mas naging focus ka na sa paghawak ng gadget. Okay? So, next, number 7 na, review your outline and revise as needed. So, read your outline again. Are the needed information stated? Are the ideas organized? Are there unnecessary details included? So, syempre, dapat i-check nyo ng mabuti yung mga information na inyong ilalagay dyan. Yung supporting detail. Kung yung ba supporting detail na yun ay akma doon sa inyong main point or kumbaga nakakaayon. Kasi 'di ba minsan parang nag-iiba na yung flow nung detail kapag hindi kayo naka-focus dun sa kung ano talaga yung gusto nyong bigyan ng supporting details or nung information na yun. Okay, so to make sure all important elements are included in your outline, a second eye may be of help. This is when you can ask a peer to check your outline and make comments and or suggestions. Okay, so syempre 'di ba minsan kapag pinapacheck natin yung let's say yung gawa natin sa iba, meron silang nakikitang flaws or may nakikita silang mga alam niyo yun yung pwedeng kakaiba, let's say kakaiba dun sa iyong ginawa, ay parang may comment siya na ay parang ito ay hindi bagay dito. Kasi kapag 'di ba tayo, may tendency kasi na tayo ang gumawa nun. So nahihirapan na tayong hanapin kung ano ba yung mali. So papabasa nyo sa inyong mga kaklase, yung inyong outline para mahinga nyo ng comments at saka suggestions. 'Di ba gano'n naman tayo? Sabihin natin, "Uy, tingnan mo nga yung gawa ko, okay kaya?" Tingin mo tama ba ito? Ano ay maganda kong idagdag, 'di ba gano'n tayo? So class, remember in writing your main points and supporting details, make sure to employ parallelism of forms. If the first supporting detail starts with a verb, the succeeding supporting detail should be also begin with a verb. With this, you can achieve a unity in organization of your ideas. Okay class, so dito sa inyong pag-outline, siyempre, imamind din natin yung ating parallelism of forms. Okay, katulad ng diniscuss ko kanina. So, dapat mag-agree dapat yung mga parts of speech. Okay? So, activity 10. So, tingnan natin. So, ito yung inyong activity. So, sa inyong activity, okay, so sana naintindihan nyo yung aking pinagsasabi dito. Although medyo mahirap talagang intindihin, pero naniniwala ako na kaya nyo itong gawin. Okay. So, activity number 1 para second quarter. Okay, class, yung inyong activity for second quarter na yon. 1 to 3, first quarter. 4 onwards, ayun ay second quarter na. So, activity number 10, number 1 para sa inyong second quarter. Meron ditong 1 to 10, rewrite each sentence to create parallel structure. So, kukopyahin nyo ito dun sa inyong activity sheet and then sasagutan ninyo. Ibig sabihin, susulatin nyo ito and then maglalagay kayo ng space and then dun nyo sasagutan ito. Kapag hindi kasya, pwede kayo mag-provide ng another paper or long bond paper. Basta, make sure na may pangalan, may section, may mga information na dapat ay naandoon. Gets ba? So, kukopyahin itong 1 to 10 and then may sagot din. Huwag ipapasa ng walang sagot. And then, activity number 2, ito yung tungkol dito sa outline. So, ang directions dito ay open your book and page 112. So, sa page 112, ay meron ditong mga topics. Choose one topic from the writing prompts below. So, ito yon. Choose one topic from the writing prompts below, then organize your ideas using the given outline, and then copy and answer. So, do it at the back of your activity sheet. So, dito sa activity 10,
Sa page 112 class. Pipili kayo doon sa writing prompts. Ano ba yung gusto nyo maging topic? Child labor ba? Social media? Philippine politics? Sports and wellness? Women empowerment? Or changes in the educational system in the Philippines? Okay. So, ngayon, di ba, pipili kayo dyan ng inyong pinakang i-outline. Okay, so, ngayon, dito nakalagay ditong title. So, pagpalagay natin na ito na yung title ninyo. Halimbawa ay, ang title nyo ay, halimbawa, napili nyo yung pinakang writing prompts nyo ay social media. Let's say, ang title nyo ay The Effects of Social Media. The Effects of Social Media in the grade 8 students of St. Francis High School. Okay, so this is a statement nyo. Dito nyo nilagay yung inyong introduction. Ano ba yung introduction ninyo dun sa inyong topic? Ano yung gusto nyong malaman dun? Gusto nyong masolve? Katulad ng sinabi ko kanina na example. So, gagawa kayo ng main point. Then, lagay nyo ng supporting detail. Pwede kayo mag-research sa internet. Pwede kayo maghanap sa libro. Pwede kayo magtanong. Hanggang sa matapos yung Roman numeral number 5. Okay? So, sana ay naintindihan ninyo. Kung kayo ay may tanong, pwede nyo akong i-chat, i-PM, tawagan. Ma'am, hindi ko po naintindihan. So, explain ko ulit sa inyo. Okay? Basta wag mahihiya na magtanong. Ma'am, wala po akong makita sa internet. Kasi, napakagaling na ni Google. Parang lahat na ng information nasa kanya na. So, basta ayos lang yung keyword nyo sa paghanap, makikita nyo yun. Thank you so much for your listening. So, this will be the end of Module 5. Thank you so much and God bless.